transportasyon ay mahalaga sa mahusay na paggana ng mga aktibidad sa ekonomiya at isang susi sa pagtiyak ng panlipunang kagalingan at pagkakaisa ng mga populasyon. Tinitiyak ng transportasyon ang pang-araw-araw na paggalaw ng mga tao at ito ay mahalaga sa produksyon at pamamahagi ng mga kalakal. Ang mga mega railway project ay karaniwang enormous large scale sa pamumuhunan na nangangailangan ng mahabang panahon upang bumuo at magtayo. Gayunpaman, kumpara sa iba pang mga uri ng transportasyon, ang riles ay isang ligtas na paraan ng transportasyon sa lupa. Ngayon, halina't samahan niyo akong alamin ang kasalukuyang itinatayong mega railway system sa Pilipinas. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang una natin ay ang LRT1 Cavite Extension. Ang proyekto ng LRT1 Cavite Extension ay kumakatawan sa pinakabago sa mga intermodal na pasilidad at isa sa pinakamalaking pag-unlad ng transportasyon sa kamakailang kasaysayan ng Pilipinas. Noong November last year, ay natapos na ng proyekto ang paunang yugto nito, na naghahatid ng ginhawa sa hindi mabilang na mga commuter na matagal nang naghihintay sa mahalagang link sa transportasyon na ito. Ang extension na ito, na ginawang posible sa pamamagitan ng public-private partnership sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Light Rail Manila Corporation, Light Rail Manila Consortium, LRMC, ay nagsasama ng makabagong teknolohiya at modernong mga pasilidad. Ang Japan International Cooperation Agency JICA ay nagbigay ng mahalagang suporta sa pamamagitan ng soft loan para sa mga pangunahing bahagi, kabilang ang 30 bagong set ng tren at pagpapalawak ng depo. Nag-aalok ng walang putol na koneksyon sa hindi bababa sa 3 intermodal na pasilidad. Bawat istasyon ay nagtatampok ng mga advanced na accessibility amenities, kabilang ang 2 elevator, escalator para sa parehong direksyon at mga espesyal na pasilidad para sa mga taong may kapansanan. Ang P-Text at Dr. Santos Station ay mga pangunahing transit hub, na nag-aalok ng tuloy-tuloy na koneksyon sa mga bus, jeepney, at iba pang mga transport mode. Ang infrastruktura ay nagpapakita ng mga makabuluhang tagumpay sa engineering, na gumagamit ng mga espesyal na pamamaraan ng konstruksyon na nagpapaliit sa pagkagambala sa trapiko sa lupa. Pagtiyak ng ligtas at mahusay na operasyon isinasama ng proyekto ang mga modernong sistema ng pagbibigay ng signal na may mga pamantayan ng ETCS Level 1, advanced na telekomunikasyon, at makabagong sistema ng supply ng kuryente, na tinitiyak ang ligtas at mahusay na operasyon para sa inaasahang 80,000 karagdagang araw-araw na pasahero sa unang taon nito. Ang pagbubukas ng unang linya ng LRT1 Cavite Extension, ang makabuluhang proyektong pang-imprastruktura na ito ay nag-uugnay sa mga lugar na dati nang kulang sa serbisyo sa gitna ng metropolis, na nangangako na bawasan ang oras ng paglalakbay ng hanggang 60% para sa libu-libong araw-araw na mga commuter. Ang sunod natin ay ang MRT7 project, ay isang integrated transit system na isinagawa at ganap na pinondohan ng SMC sa ilalim ng Build Gradual Transfer Operate, Maintain and Manage Scheme sa ilalim ng Build Operate Transfer Law. Ang MRT7 ay tatakbo ng humigit kumulang 22 kilometro na May 14 na istasyon na bumabagtas sa North Avenue, Quezon City, hanggang San Jose del Monte. Pagsapit ng 2025, ang target ay bahagyang mapaandar ang Quezon City leg ng Riles, na nagbibigay sa mga commuter ng mas mabilis na alternatibo para sa paglalakbay sa Commonwealth Avenue. Sa sandaling mabuksan sa kabuuan nito, ang MRT7 ay inaasahang magdadala ng humigit kumulang 800,000 pasahero araw-araw at magiging isa sa mga pinakakonektadong riles sa rehiyon,
dahil sa access nito sa Unified Grand Central Station na nakalink sa Light Rail Transit Line 1 at ang Metro Rail Transit Line 3. Tinukoy ng Administrasyong Marcos ang MRT-7 bilang isa sa 174 na high-impact infrastructure flagship projects ng infrastruktura na may mataas na epekto sa ilalim ng programang Build Better More, na itinuturing na mahalaga sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Samantala, ang proyekto ng MRT-7 ay bahagi ng pangunahing programa ng pagpapaunlad ng infrastruktura ng dating Administrasyong Duterte na Build program na naglalayong mabawasan ang pagsisikip ng trapiko at pasiglahin ang paglago ng ekonomiya. Ang susunod ay ang Metro Manila Subway Project. Tinatawag na Project of the Century. Ang 488.48 bilyong pesos proyekto ay isang 33 kilometrong underground railway system sa 8 lungsod sa Metro Manila. Ang MMSP ay magkakaroon ng 17 istasyon, ang Valenzuela kung saan matatagpuan ang Depo, Quirino Highway, Tandang Sora, North Avenue, Quezon Avenue, East Avenue, Anonas, Katipunan, Camp Aguinaldo, Ortigas Avenue, Shaw Boulevard, Kalayaan Avenue, Bonifacio Global City, Lotin East, Sanate DepEd, NAIA Terminal 3, FTI, at Bikutan. Target ng subway na bawasan ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Quezon City at Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Pasay City, ang pangunahing gateway ng bansa, sa 35 minuto lamang mula sa kasalukuyang 70 minuto. Pinagtibay ito bilang isa sa mga pangunahing proyekto sa ilalim ng Build program ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, at tinawag na Mega Manila Subway na inaprubahan ng National Economic and Development Authority NEDA noong 2017. Ang proyekto ay nadala na sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng 9 trilyong pesos Infrastructure Flagship Projects, IFP, pipeline nito. Ang MMSP ay inaasahang magkakaugnay sa iba pang sistema ng RILES, ang Light Rail Transit Line 1, LRT1, at ang Metro Rail Transit Line 3, MRT3, at ang Metro Rail Transit Line 7, MRT7 sa pamamagitan ng Common Station. At ang panghuli natin ang North-South Commuter Railway Project, ang pinakamahabang linya ng tren sa bansa. Ang pagtatayo ng North-South Commuter Railway, NSCR, ay nagpapatuloy ng buong bilis, na may layuning tuluyang makumpleto ang isang RILES na umaabot mula New Clark City sa Tarlac hanggang Calamba City, Laguna. Ang Mega Railway Project ay itinatayo sa 3 yugto, na may mga bahagyang operasyon na inaasahan kasing aga ng 2027 at ganap na makumplito sa 2029. Sa kabuuan, ang NSCR ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 870 bilyon pesos, na papondohan sa pamamagitan ng mga kasunduan sa pautang sa Japan International Cooperation Agency JICA at Asian Development Bank, ADB. Ginagawa din ng Department of Transportation, DOTR, na mas madaling mapuntahan ng NSCR para sa mga taong may kapansanan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga elevator at escalator sa mga istasyon. Magtatampok din ang mga istasyon ng tren ng polytetrafluoroethylene-coated glass fiber roofing membrane, na dapat na panatilihing mas malamig ang mga lugar at bawasan ang mga gastos sa maintenance. Hinahayaan din ng translucent na bubong ang natural na liwanag sa halip na umasa sa mga dekoryenteng ilaw sa araw. Kapag nakumpleto na, ang mga commuter mula sa Tutuban ay makakarating sa Malolos sa humigit kumulang 35 minuto, pababa mula sa 1 oras at 30 minuto. Ang unang 55.2 bilyong pesos civil works contract package,
na hawak ng joint venture ng TAICE at DMCI, ay malapit na sa kalahating punto ng pagtatapos sa 43.34% noong May 2024, saklaw ng contract package na ito ang mga istasyon mula Tutuban hanggang Bocaue. Ang mga tren para sa segment na ito ng NSCR ay ibibigay ng joint venture ng JTREC at Sumitomo Corporation sa ilalim ng 12 bilyong pesos contract package. Ang rutang ito ay seserbisyuhan ng 13 set ng 8 cars each, na may inaasahang sasakay na 300,000 pasahero bawat araw. Bawat 8-car train set ay may pinakamataas na bilis ng pagpapatakbo at disenyo na 120 km bawat oras. Mayroon itong espasyo para sa 384 na nakaupong pasahero at 1,904 na nakatayong pasahero. Nilagyan din ang tren ng 2 air conditioning units at 4 na CCTV units per car. Ang ikalawang yugto ay sumasaklaw sa 51.2 kilometrong bahagi ng Riles na nag-uugnay sa New Clark City at Clark International Airport sa Malolos City, Bulacan. Sinasaklaw nito ang sumusunod na 8 istasyon. Ayon kay Transportation Undersecretary Jeremy Regino, ang mga partial operations ng NSCR mula sa Clark International Airport hanggang West Valenzuela Station ay maaaring magsimula sa December 2027. Ang bahaging ito ng NSCR ay magkakaroon din ng kauna-unahang Airport Express train na magkokonekta sa Metro Manila sa Clark International Airport. Ang isang bahagi ng double cell box tunnel patungo sa airport ay na-install na gamit ang cut and cover method. Sinabi ng DOTR na kapag umaandar na ang Airport Express train, 1 oras lang makakarating ang mga pasahero mula Makati City hanggang Clark. Lahat ng 5 contract package para sa segment na ito ay naibigay na. Ang segment na ito ay co-finance ng JICA at ng ADB. Ang South Extension naman ay ang huling yugto ng NSCR na inaasahang matatapos ay ang 55 kilometrong South Commuter Railway, na tumatakbo mula Maynila hanggang Laguna. Mayroon itong mga sumusunod na istasyon. Ang patuloy na mga proyekto ng sistema ng Riles na malapit ng mag-uugnay sa Metro Manila at mga lalawigan ng Pampanga, Bulacan, Cavite, at Laguna sa pamamagitan ng sistema ng tren sa 2030. Ang sistema ng Riles na ito ay sama-samang binuo ng mga ahensya ng Riles ng Japanese, Korean, at European railway agencies.